O mga lods, dito tayo ngayon sa Cubao. Galing tayo sa monumento. Pagkagaling monumento, nandun yung mga bus yung tinatawag nila na It's a Carousel. Ito ay mga ito nila Arthur Tugade, dating Secretary Arthur Tugade sa panahon ni administrasyon ni Duterte. Ito, yung mga bus na yan. Ito mga lods. Yung mga bus na yan, andoon sa sulok andoon sa may tabi ng LRT. Kaya pagkagaling ka monumento, sasakay ka ng Muñoz. Doon tatawid ka sa gitna, doon sa ibaba ng LRT. Sabay overpass. Ayan tulad ng ganyan ngayon, pagkagaling ng doon ka sasakay sa It's a Carousel. Ayun yung bus na yun pila-pila sila Wala mga laman yan. Kaya yung kumpanya ng mga bus nagmumukdol sa kanilang ginawa. Maluwag na itsa, pero tinan mo private Puro mga private karyan pero traffic pa din. Bagamat yung mga bus nandun sa sulok nakapila doon sa tabi ng haligi ng LRT. Galing na monumento yan. Pagkagaling ka monumento, sakay ka ng jeep pa Muñoz, nandun yung It's a Carousel. Sasakay ka doon. Pagka ikaw ay Cubao, hindi ka bababa mismo sa Cubao, alayo doon sa malapit ka na sa Santulan, pabiyahin nga ng San Juan, lagpas ka pa ng Pitwason. Imagine ginagawa nila yan. Ay kung may mga dala ka katulad yan, kaya kalukuhan yung ginawa nila ito napakahirap. Alaki na yung pinagbago. Ito ba yung Pilipinas na bagong Pilipinas? Tignan mo, nandun ngayon ba sa sulok? Ito naman, nandito naman yung mga traffic pa din yung mga private vehicles alaki na pinagbago. Ito yung sinasabi nilang bagong henerasyon, bagong Pilipinas. Yan ginawa nila. Paano ngayon yan? Dito kami ibinaba sa may Santulan, lagpas ng Pitwason. Samantalang Cubao ka lang. Maglalakad ka ngayon pabalik para makarating ka na uli ng Cubao. Kalukuhan talaga pinahirapan yung mga commuters. Grabe ginawa. Kaya tayo mga Pilipino, pikit mata. Susunod tayo ng pikit mata sa kadahilanan lumuwag daw yung EDSA. Paano luluwag yan? Napakaraming private vehicles Samantala yung mga bus ayun nakapila sila Ayun ayun nakapila yung mga bus Ayan. Sa sulok sa tabi ng poste ng LRT na nakakuha ng mga barikada Ayan, nakabarikada yan Imagine. Dito kami binaba sa may kuha ng Santulan. Ayan Ay layo ng Cubao. Yung Cubao naman mga tao naglalakad pabalik ng Cubao. Talaga naman, anong utak na mayroon silang ganyan? Kanila pa yan. Sa panahon nito ni dati Secretary Tugade. At sinundan na lang ng panahon ngayon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga tao Cubao yan, naglalakad. Layo niyan Ay meron akong maliit na sako na papasan-pasanin ko ngayon yan. Maglalakad. Talaga sacrifice. Kaya yung mga luluwas na galing probinsya, huwag na kayo magtaka. Pag-aralan ninyo, talagang malilito kayo. Napakalaki na pinagbago. Grabe. Ay mga bus nandoon sa sulok sino sasakay doon? Alayo. Alayo masyado. Naglalakad ng mga tao talaga naman.
Laki na sacrifice ginawa nila. Kaya kung kayo mapupunta ng Maynila, malaki ang ipinagbago ng Maynila. Ito yung sinasabi nilang bagong henerasyon, bagong Pilipinas, bagong sakripisyo. Kaya pinaparating ko sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ano bang may isip? Ayun oh, ayun sila oh. Nakapila oh. Walang mga laman yan. Sumadala tao naglalakad oh. Makasakay lang doon sa galing Cubao, ang sakayan mo pa. Maglalakad ka papunta ng Santulan, malapit ka na sa Camp Krami. Yan. Malapit ka sa Camp Krami. O, sige mga lods, ma-experience ninyo pag kayo pumunta uli ng Maynila. Ang laki na pinagbago.